Samantala, isang malakas na klase ng pampasabog ang ginamit nung nakaraang Biyernes dito sa Davao City at isang lalaki sinasabing nag-iwan ng bomba at dalawang babaeng umano'y kasabwat ang tinutugis ng mga otoridad. Narito po report ni Salima Refran. We have the a portion from the fuse assembly, so taken from one of the victims' bodies. Ipinakita sa media ng Davao Police ang mga nakuhang bahagi ng mismong improvised explosive device na ginamit sa pagpapasabog sa Rojas Night Market. Nakuha ang fuse assembly na ito ng isang 60mm mortar round sa loob pa ng atay ng isa sa mga nakaligtas. Ang mga bahagi ito naman nakuha sa blast site. Malakas daw talaga na pangpasabog ang 60mm mortar. Cellphone raw ang ginamit sa pag-detonate nito. Itong 60mm mortar, kung nalagay sa mga hard object, yung shockwave ng pagputok, mag-double siya. That's why the fragmentation started in plenty of injury. Mas malinaw na rin daw ang mga pangyayari base sa investigasyon at sa mga panayam sa mga saksi. Mag-aalas 10 ng gabi na magpamasahe ang isang lalaki. Pero hindi raw niya ito nakuhang tapusin. This improvised explosive device was carried by one person inside a bag who availed of a massage service in the night market. But then, until that person left hurriedly, and we believe that the improvised explosive device exploded pag alis ng tao. Bukod sa lalaki, dalawang babae pa ang nakitang kasama niya. May tinitignan din daw silang mga grupo na maaaring nasa likod ng pagpapasabog. The group from Central Mindanao uses mortar rounds as improvised explosive devices. Maraming mga percussion sa Central Mindanao. Pero ang IED na ito may kahalintulad din daw na sumabog na sa Davao noong isang taon. Meron, the Ecoland Terminal explosion in the passenger van. So it was constructed in a similar manner. Patuloy naman ang pagsuri ng mga otoridad sa iba pang ebidensya tulad ng makakuha ng 8 CCTV sa lugar, pati na ng mga pahayag ng mga biktima. It was an act of terrorism, but then I just could not say that it was from a terror group. Anything that causes so much damage and casualties that cause so many lives, I believe it's an act of terrorism. Salima Refran, GMA News.